Mga kababayan, mga katambay, si Kamano po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Mga Kabayan. Samahan niyo po inyong likod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon ay maingatan po tayong lahat mga kabayan. Ito po, sa komentuhan po natin, ito pong mga ginawa po ng ating Vice President katulad po ng kanyang pagsumite ng kanyang summons sa committee ng impeachment dito po sa Senado. At yung pagbatikos niya po, talagang binatikos niya po ang administrasyon ng binagoong Pilipinas dahil po sa kawalang mga plano. Wala rin pong mga plano, kawalan, ano? Dahil nga po sa nangyayari sa ating bansa, di po ba? Yung giyera, yung kahirapan, tapos naanahan dyan pa, nakaamba pa, napakataas na magiging presyo ng langis. Nakita po natin, paisi-isi lang po sila at puro pamumulitika pa rin ang inaasikaso po nila, lalong-lalo po ng Senado at Kongreso. Kaya ang kawawa, tayo pong mahihirap ang magsasakripisyo po rito. Sa kawalan po nila ng plano at tutok sa problema ng bansa, mga kabayan. Unahin po muna natin itong summons po na ibinigay po ng Vice President sa Senado, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang balita at isunod po natin yung batikos niya po sa Malacanang. Magandang gabi, Asher. Ano ba ang nilalaman ng sagot sa summons ni VP Sara Duterte? Magandang gabi naman, June. Void ab initio, void from the beginning, na ibig sabihin ay mula pa sa simula ay walang bisa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nakasaad sa answer ad cautelam na ipinadala ng defense lawyers ng pangalawang Pangulo na bilang sagot sa summon ng impeachment court. Paglabag sa one-year ban sa pagfa-file ng impeachment complaint na itinakda ng saligang batas. Ito ang pangunahing dahilan kaya itinuturing ng kampo ng depensa na hindi balido ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Bunso dito ng pagtatransmit ng Kamara sa Senado ng ika-4 na impeachment complaint na inihain sa House of Representatives. Ipinunto rin ng defense team na walang statement of ultimate facts ang impeachment complaint. Ibig sabihin, walang specific na mga basihan upang suportahan ang mga aligasyon laban sa pangalawang Pangulo. Scrap of paper o basura lamang anila ito. Kaya't maituturing lamang anila na pang-aabuso lamang sa impeachment process ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Unang dinala ang kopya sa House of Representatives mag-aalas 4 ng hapon kanina na kinumpirma ni Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng Kamara. Isinumite ito ng kinatawan ng defense team alinsunod sa requirement ng impeachment court na dapat bigyan din ng kopya ang kabilang panig. Dumating naman ito sa Senado at sinumite sa Senate Secretariat na tumatayong clerical staff ng impeachment court. Pagkatapos nito, bibigyan naman ng 5 araw ang House Prosecution Panel para sumagot sa reply sa summons ni VP Sara. Dahil papatak ng weekend ang June 28 na ika-5 araw ng pagsagot ng Kamara, nakatakda ang deadline ng pagsusumite ng kanilang sagot sa Lunes, June 30. Tanghali naman ng June 30 nakatakdang magtapos ang panunungkulan ng mga kongresista sa 19th Congress. Batay sa timeline na ipinresinta ni Attorney Reginald Tongol sa isang press conference noong Sabado, sinabi nito na pang-anim na ito sa 11 hakbang ng filing ng reply ng prosecution panel. Ibig sabihin, nangangalahati na ang mga ginawang hakbang ng impeachment court, patuloy na nagpapatuloy ang pag-usad ng paglilitis. Habang ang mga kasunod na proseso mula Step 7 hanggang 11 ay mangyayari na sa 20th Congress. Step 7 ang appearance ng Vice Presidente at pag-enter ng plea, habang Step 8 ang preliminary conference kung saan ilalahad ang facts at ililista rin ang mga witnesses o saksi. Kasunod dito ang aktual na paglilitis hanggang sa makarating sa desisyon ng korte. Nakita niyo po mga tambay, talaga ipipilitin naman talaga nila yan kahit po yan ay basura. Di ba? Napakaraming paglabag sa diyan na mismo sa rules of impeachment mga tambay. Hindi naman po nila talaga
hindi naman na layunin itong mga congressman na ang vice president ay hanapan ng korupsyon. Ang layunin po yata ng mga congressman, mga mambabatas at karamihan po mga senador, pabagsakin ng vice president. Yan lang naman po layunin. Nakita nyo po, meron tayong mga napakaraming problema ng bansa, kahirapan, tapos meron pa tayong nakaaba na gyera at problema ng ating mga kababayan sa Middle East, mga kababayan. Pero ang taong gobyerno po natin, yan lang po ang tinututukan, mga tambay. Ito po, isunod po natin itong ating isa pang banat batikos ng Vice President. Talagang paisi-isi lang po sila, mga kabayan. Walang pakialam sa mga Pilipino. Matapang na binatikos si Vice President Sara Duterte sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang gabinete dahil sa umano'y kakulangan ng konkretong plano at direksyon. Sa gitna ng pandaigdigang krisis gaya ng digmaan sa Iran, bagong US tariff system at epekto ng climate change. Sa kanyang pagharap sa Filipino community sa Melbourne, Australia, sinabi ni VP Duterte na walang ginagawang paghahanda ang administrasyon sa epekto ng mga pandaigdigang problema at iginiit na hindi nararamdaman ng mga Pilipino ang sinasabing pag-unlad na ekonomiya. Binibigyan din ng Pangulo ng pangalawang Pangulo ang patuloy na pag-asa ng bansa sa remittance ng mga overseas Filipino workers, kawalan ng food security at climate resiliency. Gayun din ang umano'y hindi pantay na paggamit ng pambansang pondo na pabor lang sa mga kaalyado ng administrasyon. We are not prepared for climate change. We are not prepared for war. We are not prepared for global shocks. Because there is no plan at all. There is no vision at all. I've been a member of the cabinet. And there was no direction at all. Wala naman talang direksyon eh. Ano ba? Direksyon. Pangisi-ngisi lang ang Pangulo. Ang direksyon mag-diet, mag-gym, mga tambay. At sasabihin sa atin ng USEC na maganda ekonomiya. Ang bira. Yan ang mga direksyon nila. Ang direksyon nila, nakikita natin di umano, ay puro direksyon ng pagsisinungaling, pangbubudol sa mga Pilipino. At syempre, pagnanakaw di umano sa kaban ng pera ng bayan. Di ba? Yan ang mga direksyon na nakikita natin yata sa kanila. Hindi po ba, mga kababayan? Yan. Napakaganda po ng sagot ng Vice President, lalong-lalo po pati sa summons na binigay niya, sinumite ng kanyang legal team dito po sa dalawang institusyon po na ito. Ito pong Senado at Kongreso, 'di ba? Mga basura, mga kababayan. Una pa lang naman kasi basura na talaga yung impeachment, 'di po ba? Totoo po 'yun dahil wala naman po talagang ground of impeachment ang Vice President. Di po ba? Dahil mismo ang impeachment ng Vice President ay manggagaling unang-una yan, yung ground of impeachment, manggagaling dapat yan sa COA. COA, dahil ang COA lang po ang may karapatan mag-audit sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Hindi po ba? At napakahirap pong i-impeach, lalong-lalo kung wala ka namang ginagawang batas, mga kabayan. Saan? Sa confidential fund. Confidential nga yan. Hindi po ba? Yung meaning, yung words pa lang diba? Yung words, ano ba words? Confidential. Di po ba? Kaya dito, tapos yung ginawa nilang impeachment, labag na sa rules. Yung ika-apat na impeachment nila, di ba? Sumosobra na sa taon. Yung mga tambay, nakita nyo, pinag-uubra nila kahit sobra-sobra na, labag na sa impeachment sa rules of impeachment. Labag na. Pero, dahil nga gusto nilang ipilit, gusto nila talaga ang Vice President dahil nga po kulang na po kasi yung panahon. Umiiksi na po kasi ang panahon nila, mga bayan. Kasi kung nakita nyo po, 2025, napakabilis ng panahon. Napakabilis po ng 2028. Manganganib po talaga sila. Kaya po lahat po gagawin nila. Kaya nga ang problema ng bansa, hindi po nila natutugunan. Dahil nga po, ang priority talaga nila, magmula nang sila'y bumalik sa kapangyarihan, ay i-abolish po. Tanggalin sa politika ang mga Duterte para po pagharian na nila ang Pilipinas. Hindi po ba? Yan po talaga ang number one nilang gustong mangyari yata. Di po ba? Burahin na
sa politika ang pamilya Duterte para po pagharian na nila ang ating bansa. Sila na. Dahil wala naman po silang matinding kalaban maliban po sa mga Duterte. Di po ba? Dahil ang mga Duterte, sila lang po ang tunay na naglingkod. Lingkod bayan. Napakahirap mong talunin lalong-lalo sa masang Pilipino. Di po ba? Sa mga ordinaryong Pilipino, sa mga may hirap, sa mga may utak, hindi nagpapakabobo at nagpapakaulol, nagpapakatanga. Di po ba ng mga Pilipino, mga kabayan, dahil nga po sa pakinabang, hindi po bulag. Di po ba? Yan po ang talagang main reason diyan. Yang impeachment, alam po natin yan, umpisa pa lang ay basura na po yan, basura. At isang damukal na pera po ang nasayang diyan. Hindi naman po nasayang dahil napakinabangan naman po ng mga magnanakaw. Di umano. Ang perang ginagastos po sa impeachment ay napapakinabangan po yata ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya gustong-gusto po nila yan, mga bayan, na tuloy-tuloy nilang pag-usapan yan dahil binabudgetan po yata yan. Hindi po ba yung impeachment? Lalong-lalo sinasabi ng isang senadora na kapatid ng Pangulo, di ba? Na 1 trillion ang binabudget nila diyan sa impeachment ng Vice President. Yan ang kanyang sinasabi diyan eh. Di ba? May katotohanan kaya yan? Siguro, dahil hindi nila tinatantanan eh. Di ba? At syempre, yung mga pumirma. Ikaw ba naman pipirma kung hindi makikinabang? Hindi po ba? Kahit alam mo na yung impeachment ay basura, pipirma ka ba ng impeachment kung basura yan? Di po ba hindi? Pero, may pangtapal eh. Hindi kaya? Tinapalan ng tinapalan. Kaya nga puro ang lumalabas po. Lahat ng pumirma dyan sa impeachment ay mga basura din. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. At mga mukhang pera. Hindi kaya? Nagtatanong ulit si Kamanong. Hindi po ba? Hindi naman masama magtanong. Kaya po ang Vice President, gada magsasalita, talagang tinatamaan sila. Napakasakit ng tama. Napakasakit. Latay. Lumalatay ang salita ng Vice President sa kanila, mga kababayan. Kaya lang, sanay naman po silang ito ay sagutin ng sinasabing fake news. Fake news! Hindi po ba? Lagi naman po ganyan ang sagot nila. Laging fake news. Pero, yung datos saka realidad. Yung datos at realidad, alam po natin, nakikita po natin. Hindi naman po tayo mga bulag. Hindi po ba? At hindi tayo tangat bobo. At ito po, mga kabayan, yung isa pang banat ng batikos ng Vice President sa walang kaplano-plano, walang plano ang gobyerno, mga kababayan, sa lahat ng problema ng bansa. Paano naman makapagpaplano ang gobyerno? Ang priority pagplanuhan ay pamilya Duterte. Na-send na nga yung dating Pangulong Duterte. Ginastusan din yata ng daan-daang milyon yan. At dolyaris ang binayad yata nila riyan sa ICC. Nakita niyo po yung mga plano. O, di ba? Pinagplanuhan, planado, kidnapping. Di po ba? Kahit ikaw ay maging hudas at taksil ng bayan, basta yung plano ang matupad. Hindi kaya? Di po ba? Ano pa? Ito po. Ito pong 3 taon nang mahigit na plano na pagpapabagsak sa Vice President. Paano mo matutugunan ang problema ng bansa? Di po ba? Kahirapan. Napakamahal na bayarin. Di ba? Kuryente, tubig. Lahat napakamahal. Mahal ang bilihin. Tapos sasabihin mo, may pagtugon ng gobyerno. Ano sasabihin? Mababa raw ang bigas, 20 pesos. Yung ating nakakalungkot nga po mga tambay dahil sasabihin nila may 20 pesos na bigas. Saan po nila kinukuha yan? Di ba? Ang unang maapektuhan yan, sabi nga ng ating mga kababayan, nabasa ko po mga tambay, yung message ng ating kababayan na magsasaka. Sila po ang napakalaking problema rin po dyan sa ginagawa nilang 20 pesos na kilo ng bigas na hindi naman po natin nabibili yan. Limitado lang po yan. Di po ba? Ilang store ng kadiwa mo lang makikita yan. Hindi po ba? Pero ang impact po niyan sa ating mga kababayang magsasaka. Dahil binabarat po, napakamura po ng presyo ng palay nila, ng palay. Di po ba? Napakakawawa ng ating magsasaka para
ibagsak mo ang presyo ng palay, samantalang ang presyo ng ginagastos nila ay hindi naman po bumabagsak. Patuloy na mataas ang kanilang gastusin sa kanilang pagsasaka. Hindi po ba? Napakamahal na pataba, napakamahal na binhi, napakamahal na gasolina na ginagamit nila o diesel. Ubod ng mahal. Pero pagdating po na kailangan na nilang makabawi at mabigyan man lang ng konting pakinabang kita, babaratin pa ito. Di po ba? Sino po ang kawawa? Ang ating mga magsasaka. Talagang, dugot pawis na ang puhunan nila para dito sa mapakain tayo nitong palay o bigas. Pero kinakawawa naman po yata ng gobyerno, mga katamay. Nakakaawa po ang sitwasyon din ng ating mga magsasaka. Dahil wala nga pong plano. Walang plano sila. Tanggap na tanggap po nila ang Pilipino ay maghirap, maghikahos. Talagang ang kagustuhan lang nila, mga kabayan, dahil nga po ito yung mga manhid. Mga manhid na po ito. Wala na po ito mga pakialam na tayo ay maghirap, mahirapan. Kahit po tayo para po tayong pinapatay sa presyo ng ating mga binabayaran. At wala naman po pagtugon dito, mga kababayan. Yung sweldo nga natin, hindi nila maipataas kahit 100 piso. Di ba? Tapos wala silang programa, walang pagtugon. Ngayon, nakaamba pa rin ang problema natin. Di po ba? Diyan sa pagtaas na naman ng langis. Dahil wala na po tayong magagawa diyan. Kontrolado po nila yan. Di po ba? Dahil nga po nagkakagyera sa Iran at sa Israel, sa Middle East. Di po ba? Nahandyan po ang malaking production ng langis, gasolina. Di po ba? At alam naman po natin pagka yan po ay nakontrol. Di po ba? Napakatindi po ang magiging presyo niyan. Lalong-lalo po yung kakulangan. Hindi po ba? Kaya po napakahirap po ng dadanasin natin lahaglo, mga kababayan. Pero sa kabila nun, tigas pa rin po ang pagmamalaki nila na puro fake news naman yata ang pinagsasabi. Sa kabila na naghihirap at hikahos tayo, mga kababayan, pero ay pamumuka sa atin ang kanilang sinasabing magandang ekonomiya. Mga kababayan, ibang klase. Sanay na sanay talaga yata silang mga magsinungaling at magbudol sa atin. Ibang klase. Nakita nyo po, pag tumaas po kasi ang gasolina, hindi po ba? Dahil sa giyera, gasolina lang po ba tataas? Di po ba hindi? Lahat po ay tataas na naman. Hindi lang po gasolina. Di po ba? Pati pamasahin natin. Bilihin sa merkado. Dahil yan ay ginagamitan po ng gasolina yan at diesel. Yung mga transportation yan. Di po ba? Lahat po tataas. Ang hindi lang po tataas, ang ating po mga sweldo. Di po ba? Kakarampot ang ating kita pero magtataasan po lahat. Lahat po ay tataas, mga kababayan. Ito po, mag-uumpisa na po yan, mga kababayan. Napakahigpit. Pero, ano po ang magiging tugunan naman ng gobyerno dyan? Mga kababayan, pag tumaas po ng tumaas, ayuda. Babanat na naman po na ayuda yan. Dahil alam naman po natin ang ayuda, yan po ang lagi nilang solusyon. 3 taon na po tayong dinaan sa solusyon na ayuda. Pero sasabihin nila mataas ang ekonomiya. Dahil puro ayuda po ang kanila pong priority na ginagawa sa mga Pilipino. May corruption pa yan. Isang damukal pa yata ang pakinabang ng mga politiko dyan. Hindi po ba sa ayuda? Hindi kaya, mga kababayan. Kaya po ang Vice President, kaya po niya nasabi yan Nasabi niya. Dahil galing siya riyan sa administrasyon, nakita niya walang plano, walang direksyon ang bansa. Kanya-kanya. Ano yung kanya-kanya? Kanya-kanyang nakaw kaya? Hindi po ba? Ang ginawa po nilang direksyon ay kanya-kanyang pagnanakaw. Hindi kaya? Nakita naman natin Di ba yung direksyon na ginawa nila, puro pagnanakaw, di umano. Hindi po ba? At puro pamumulitika. Hindi po ba? At gagamitan lang po nila para po mapagtakpan lahat ang ginawa nilang mga katarantaduhan. Di umano, gagamit po sila ng mga trolls, mga attack dog, trolls. Yan po ginagamit nila sa social media. Napakaraming trolls. Bayaran! Hindi po ba? Ganon din po dyan po sa Senado, sa Kongreso.
Di ba? At lalong-lalo sa Malacanang, gumagamit pa ng mga tagapagsalita. Yung sinasabi ng Vice President na puro basura ang lumalabas sa mga bunganga nito. Dahil nga po yan ay mga attack dog. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya dito po sa ginagawa po ng ating pamahalaan, lahat po ng sinabi ng Vice President ay 100% tama. Wala. No say. Wala pong direksyon ng ating bansa. Lalong-lalo po sa problema. At kaharapin pa nating mga problema. Kawawang-kawawa na naman tayo. Lalong-lalo po tayong mga naghihigpit ng sentron. Mga kababayan, napakataas na ng ipinapataw na naman nilang mga buwis sa atin. Pero wala naman po tayo nakikitang tugon sa problema po natin. Pero yung mga problema po nila, lahat po yan ay may tugon na binibigay tayo dahil sila ang humahawak ng ating buwis. Kaya nga po yung problema nila ay natutugunan natin lahat, lalo-lalo pagdating yata sa pera. Pero tayong nagbibigay ng sweldo, palamon, at kasama pa yata ang korupsyon. Mga kababayan, ganito lang po nila tayo bigyan, mga kababayan, ng sinasabi nilang serbisyo nila. Unbelievable. Hindi po ba? Kayo po mga kababayan, ano pa masasabi nyo sa gobyerno ito, mga kababayan? At ano po ba ang masasabi nyo? Tama po ba ang Vice President? Mali po ba ang Vice President at tama naman sila? Sige nga, lalong-lalo sa ginawang impeachment na basura at lalong-lalo na sa ginagawang pagpapatakbo na walang direksyon ang ginagawa po sa atin. Kung wala ng direksyon, puro corruption pa at pamumulitika. Kaya po, kayo po mga kabayan, ano po masasabi nyo? Sino po ang tama? Tama po bang pang Malacanang? Tama ba ang Kongreso at Senado? At mali ang Vice President? O tama ang Vice President, mali silang lahat? O puro sila magnanakaw? Di umano lahat. Ganun po ba? maraming salamat po mga kabayan sa nakakagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nag-comment, like, share, subscribe. At syempre po maraming salamat po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po. Ingat po kayo mga kabayan. Ingat po. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat. Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Phil Am, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray, solid na DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisug, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po sa inyo mga kababayan. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyong pinagkakalob. Ingat po kayo, maingatan po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa, mga kababayan. Maraming salamat po. At syempre po yung lagi ko pong kabilin-bilinan po na sana po pagkaisahan po natin na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin at ipanalangin po natin ang pamilya Duterte na sila po ay maingatan, ang Vice President, ang lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte sa kanya pong katandaan ay sana po loobin po na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. Sama po natin sa ating mga dasal. Maraming salamat po. At syempre po mga kabayan, magpapaalam po muli muna ang inyong katambay. Maraming salamat po. Doble ingat po tayo. Ingat po. Paalam po muna. Bye-bye.